Ah, Hello, good afternoon guys. Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys is mag-unbox tayo na itong network card G2 na. G2 na network card para sa mga 9A series natin. So unbox natin. Ayan. Tapos sa box, ito yung mismong unit natin. Then manual. Ito yung ating manual. And ito na yung ating network card. So ayan. Buksan natin. Testing natin to guys ha. Ayan. Up. So ito, naka-sealed pa. Yan siya. Ayan. Up. Okay. So ayan siya. G2 na to. G2. Network card G2. So tanggalin natin. Ito na yung ating card. Ayan. Network card G2. So kaibahan nito dun sa luma. Asa na yung 1? Nandyan yung 1 natin. Wala no? Hindi, kunin ko ba? Wait lang. Okay na. So yung 1 na network card guys is dalawa. Tingnan nyo ito yung 2. Yan. So meron na siyang RJ45, then may USB restart, and yung mga ilaw niya, function ng ilaw niya. Yan siya. Tapos ayan, so meron ako dito ang 9A na unit testing natin. Wait lang, pinapakuha ko guys yung yung lumang network card. So ayan. Ayan, ilaw. So ito yung lumang network card niya. Ay lumang G1 ng network card. So ayan siya, dito natin nalalagay yung temperature and humidity sensor. Ngayon ay dito na siya sinasaksak, USB na. Dati ay ganito pa, RJ45 din. Yan. So ngayon ay USB na siya. So yan, dito yung network. Ito yung luma, old na G1. G1 network card, then G2 na network card natin. So salang natin. Ayan, meron na ako ditong 9A na unit. Ito ay anong capacity nito? 9A 3 kVA na UPS. So ano lang siya guys, plug and play. So ngayon, ito siya. Hugutin muna natin. Ayan, ito siya. Kinabit na. Ayan, tapos plug niyo lang po. Plug and play naman to. So kahit buhay na yung UPS nyo, pwede naman po. Ayan. So tanggalin ko muna tong kable. Ayan po, hintayin nyo lang mag-green yung ilaw. Once na sinaksak nyo po is naka-red. Hintayin nyo lang mag-blink siya, tapos mag-steady na green. Yan, wait lang. Check natin. So ayan po, nagbi-blink na yung red. Kita nyo po. Tapos kailangan yan mag-steady na green lang, wala na yung red. Para pwede na po kayo mag-start mag-configure ng IP address base dun sa requirement nyo po. Yan, hintayin natin. Medyo may ilang lang po to, medyo may tagal lang. Yan, hintayin natin. Matagal. Hindi, tagal talaga siya, mga 5 minutes yata yan eh. Ayan po, hintayin natin mag-red. So, meron po ako ditong cable
which is hindi siya kasama sa package. Baka malaglag na. Yan. Ayan, mahugot. May cable po ako dito, is yung lumang Android na cable. Ayan. So kahit anong cable naman po, basta meron siyang data transfer, ay pwede nyo gamitin. Then USB. Yan. Then para sa USB siya. Saan na yun? Yan, ito yung kabilang dulo, USB. Kabilang dulo po ay yung lumang Android. So ngayon, para ma-configure po natin, pwede naman po dito sa RJ45 na agad, straight cable papunta sa laptop nyo. Pwede rin po yun. Pero ito po ang gagamitin ko ngayon. Saksak nyo lang po siya dito habang hinihintay natin mag-green. Ayaw. Baliktad. Tama. Pag ganito pala. So, ayan po. Ayan. Hintayin lang natin mag-steady yung green. Yan. Naka-ano pa. Nagre-red pa. Ayan o. May red. Nagbi-blink pa. Tapos sa kanya po sasaksak to sa laptop nyo. Yan. Yung aking laptop. Yan. Tapos pupunta po kayo dito sa network. Yan, network connection nyo. Puntahan nyo po yan. Yan. Paglagay nyo ng USB. Kapag RJ45 naman po gamit nyo, ito yung kiklik nyo para mabago nyo yung IP address. Kasi kailangan nyo po siyang i-obtain muna. Para makapasok po kayo. Ayan, so meron na siyang ganyan. Yan. So, double click po natin. Then, puntahan natin yung properties. Yan. Tapos, TCP IP 4. Click po natin. Yan. Lalabas yung ating... Napindot ko ba? Yan. So, ngayon po, base dito sa manual, ito po yung kanyang manual. Ayan po ay, ang pinaka, natin is, ang default IP address ng network card is 169.254.0.1. So, ang nilagay ko po dito ay 169.254.0.5. So, para po ito makapasok tayo dun sa network niya. Tapos yung subnet ay 255.255.0.0. So, ayun lang po yung gagawin nyo. Yan. Tapos, click nyo po okay. Okay ulit. Yan po. Tapos, punta kayo kay Google Chrome. Tingnan natin kung pumasok na po siya. Yan, ilagay nyo po dito yung default IP nung mismong network card natin, 169.254.0.1. Yan po. So, yan. So, naandito na po kayo sa screen ng ating Eton home screen. Check po natin yung network card kung nag-steady na yung green niya. So, ayan po. Naka-steady na yung green. Ayan. Blinking na po yung green. Ibig sabihin ready na po. Yung red na ilaw is wala na. So, then, balik tayo sa dito. Dito po ay, ano lang to, admin po. Admin, ay mali. Admin, tapos admin ulit. Yan. Then mag-create po kayo ng password nyo. So, ito po ay testing lang naman. So, magawa ako ng password ko. Malaking P @ SS word tapos 1 2 3 4. Ayan. Ay hindi, sa admin muna pala to. Nasa current po muna tayo, admin. Dito tayo sa new password.
New password ay admin ay Kaya, update mo to. hindi eh. Hindi. Admin @1 2 3 4. Ayan, tingnan natin kung papasok siya. Ayaw niya, di ba? So kailangan ay iba-iba po. Yan, password is mali na. Ang ginawa ko po ay password, malaking @ SS WORD 1234. Ayan. So, pagka hindi po nag-red, ibig sabihin okay yung password nyo. Malaking P @SS word 1234. Ito po ay testing lang. Ayan. Tapos, agree po ito lahat. Ay, mali po ang napindot ko. Yan, basahin nyo lang po, tapos agree. Down. Yan, agree po, nasa pinakababa. Ayan po. Yan, continue. So, ito po yung mismong GUI ng ating network card. Yan. So, sa details po natin, ito siya. Nakikita natin dito yung ating flow ng current or flow ng kuryente. Ito yung input, output, tapos load percentage, backup time. Makikita rin po dyan kung ilan yung backup time. Ito siya, yung battery charge. Ito po yung backup time natin. Tapos battery charge din. Yan. Tapos dito sa kabila naman yung ating mga ibang system. So, sa baba po is yung alarm. Sa ngayon ay may nakalagay akong battery test in progress. So, ayun, nagka-testing po siya. Battery meter. Ayan siya, meter lahat ng voltage niya. Then, control. Pwede nyo pong ipatayin yung mismong UPS. Protection. Environment, ito pag maglalagay kang network environment po, sensor. Ayan, ito naman yung details ng ating network card. Pag magpapalit po kayo ng IP address is dito lang po sa TCP/IP. Yan. Tapos port. Tapos user, ito naman magdadagdag po kayo ng user. Firewall. Yan, pag may firewall po ang ano nyo. Then, SNMP. Yan po. Yan, pwede nyo palitan rin yan. Depende dun sa kailangan nyo po. Yan. TCP/IP. Tapos, yung port. Ito yon, yung magpapalit ka ng IP address. Dito po. I-edit nyo lang. Yan, lagay nyo dito yung IP address nyo. Lagay nyo sa manual. Ayan po, ma-edit nyo na yung IP address. So, wag natin save. Continue. Ayan, wag natin save. Then, UPS setting. Ito po, yung setting ng UPS natin. Then, maintenance. Maintenance po ito ng network card. Pasensya na po maingay mga aso namin. Yan po. So, ayan lang yung ating pag-configure sa network card ng 9A na UPS. 9A series. 9A na model ng series natin. So, ayun po. Thank you and bye-bye.